Okay mga bay, ito part 3. Part 3 dito pa rin sa Rider Move It na nagreklamo kay Senador Rapi Tulfo. At dito nga sa part 3 na to ay susubukan ayusin ni Senador Rapi Tulfo na hindi na humaba pa ang kanilang problema. Kailangan magkaayos na, magkapatawar na sila dahil parehas, kung totoosin ito para sa akin mukhang parehas po sila may kasalanan. Dahil itong babae na trigger lang kung bakit gumagawa ng kwento. At saka itong ng mga rider ay medyo naging presko. Diba? Naging presko siya sa pagtatanong-tanong nito sa kanyang customer. Diba? Rin natin kung paano ayusin ni Senador Rapi Tulfo itong dalawang panig na to. Ma'am Jeanette, una siya ko kinausap, tapos pinapasok ko si Mr. Umamin naman po si Ma'am na gawa-gawa lang niya po yung pag-post niya sa kanyang Facebook account. Parang gumaganti lang siya doon sa mga bagay na hindi nagustuhan. Hindi siya naging masaya doon sa riding experience niya. So, nagsasabing totoo si Mr. Hindi po hold-upper si Mr. Sigurado po talaga ako dyan. Ang tagal na namin nagsama niyan eh. Never po namin pinagawayan yung pera. Lahat po ng lahat po ng nangyayari sa kanya, kinukwento niya sa akin. Kaya dama ko po talaga na totoo siya. Nakita ko pa lang po yung post niya, alam ko, sa gilid agad. Dama ko po yun. Kaya po, ang maganda niyan, confirm mismo galing dito sa nabibintang. Sinabi nga niya, hindi totoo. Kaya humingi siya ng sorry. Ano pong reaksyon ni Ma'am? Ano po kasi, nadamay po kasi unang-una yung pagkatao ng asawa ko, dignidad, pagkakakilanlan. Ako rin po, isa din po ako sa nadamay dahil matagal na ako kami nagsasama, kilala po na asawa ako. Iisipin nila sa akin na, grabe ka namang asawa, ginigipit mo siguro yung asawa mo, kaya ginawa yan eh. Isa pa sa trabaho ko pa. Sinasamahan ko, sinusuportahan ko yung asawa ko dahil kilala ko siya eh. Ilang araw po akong hindi pumapasok sa trabaho, nakikiusap ako sa TL ko, sa OM ko dahil nga itong asawa ko, alam ko yung pagkatao niya. Pinunta namin kung saan siya na-drop off. Dati yung, sabi ko, TL, pagbigyan mo lang ako ngayon, tulungan ko lang yung asawa ko. Yung binabiyahe niya sa araw-araw, yun yung pangkain namin. Kung aalamin yun po, kung pupuntahan niyo po kung saan kami nakatira ngayon, makikita niyo po yung bahay namin, tagpi-tagpi lang. Di ba, kung makatatanong niyo po doon yung utang namin, baon-baon kami sa utang doon. Di balik kaming magdildil ng asin, lahat. Sabi ko, nasa tapa yung buhay natin kasi mas maigi yung nakakatakbo, nakakalakad kita, nakakapunta ka kahit saan nang wala kang inaagrabyadong tao. Yun yung ano ko sa kanya. Sabi ko, paano ba to? Ilang araw po, alam niya po yan, kung sa call center ho kayo, meron pong binibigay lang na allotted hours para bayaran niya. Pero pagka lumagpas na kain na yon, nagamit mo na sa ibang araw, hindi na bayad yung mga ilang araw na pinasok mo. Ilang araw po ako, sinamahan ko yan mula nung lumabas yung issue na yan. Sinamahan ko na po kagad siya kinabukasan yung graduation ng anak ko sa Antala. Yung lakad namin araw-araw pasok niya, tapos yung binabiyahe niya kasi yung pinakakain namin yung sahod ko, pambayad ng bill sa bahay. Kasi tulungan lang kami dalawa. Sabi ko, paano to pa? Wala tayong pakain sa araw-araw. Naghahanap pa kami ng mauutangan, maibilin lang doon sa mga anak namin. Binibili ko lang doon sa biyanan ko, sa hipag ko. Yung hipag ko, hirap pa yun kasi may sakit din yun eh. Ay anak din, may epilepsy din po yun. Sabi ko, bawal siyang ma-stress para di siya magkasakit. Pero nilakasan namin yung loob namin, iniwan namin kasi alam namin yung totoo. Ipaglalaban namin yung totoo. Ganito ma'am, tatawagan ko kung si Movie na para mas-rate ng suspension. Magkano ba binabayad mo sa renta, sa motor? 200 per day. So kung meron ka sarili motor, malaking bagay yung 200 per day. Opo, Wala sigurado ka po. Wala po. Magkano ba isang motor na balak mo bilhin?
Hindi ko kasi alam, idol, yung talagang presyo ng Hindi, mga pero sa motor. palagay mo mga magkano? Hindi ko wala po rin kayong idea Wala kung anong po klaseng kayong motor idea. ba ang maganda sa mga Hindi, ano ganyan. ba motor dala mo ngayon? Yung Honda Click po. Eh kung bilang kita ng Honda Click. Oo, di ba? Salamat po. Tsaka po mayroon pa po ko inaano sir kasi tulad po niyan doon sa post niya, minention niya movie rider. Naririnig ko po doon sa mga kapitbahay namin na mahirap na raw magtiwala ngayon sa mga rider. Parang general na ho na lahat ng motorcycle rider, hindi lang po yung movie. Tapos ang inaano ko po sana, wala nang magtitiwala sa kanila. Yung sinasabi kanina, hindi lamang po sa mga rider, kundi sa kumpanya. Pero yung kumpanya, madali makaka-recover po yun. Opo. Ang hindi na makaka-recover, mahirapan siya. Kung hindi natin mabawi ito agad, eh, wala nang tatanggap sa kanya. Kahit na Opo. saan, kahit na tricycle, kahit kung ako tricycle operator, babalik sa pagiging tricycle driver, hindi ko na pagkakatiwala yung tricycle ko, baka hold up ulit, etc. Marami po na apekto dito. Sige, bibilang kita ng motor, meron ko ng bagong motor. Thank you sir, thank you sir. Sige. Grabe talaga ako. Wala kasi lahat ng nung mga araw po talaga na inano namin. Ang laki na po ng inutang ko Ininutang namin, pinanglakad, pinanggasolina. Pagkain namin sa labas, magkaiwalay kasi naglalakad kami. Naghanap kami ng mga ebidensya namin. Nung sinabi niya kasi kumukuha siya ng mga CCTV footage, doon pa lang medyo yung paniniwala ko sa kanya lumaki dahil hindi naman siya magtatsaga maghahanap ng mga CCTV footage kung guilty siya. Opo. The fact na naghahanap siya on his own ng CCTV footage, ibig sabihin, Opo. Hindi lang po doon. Binabalak pa namin na kumuha ng CCTV doon pa sa likod ng Glorieta. Doon sa likod ng Juan Ayala sa may Glorieta po. yun na po ang tinatanong ko sa kanya, Oo. sa Juan Ayala. Sir Wayne, Hello, Idol Sen. okay, ito po yung situation. Inosente yung tao nyo. Opo. Andito ngayon sa harap ko pa rin si Ma'am J.Ann at of course itong si Sir Vicente. Nag-iyakan na rito at nag-sorry na si Ma'am J.Ann. Ngayon, ang request ko lang, bibigyan ko ng bagong motor itong si Sir Vicente para nang sa hindi na siya kailangan magrenta-renta. Now, pwede mo ba siya maibalik agad-agad? Sige po, Idol Sen, babalik po namin po agad siya. Thank you po. Thank you talaga. Sige. Saka, pakibo na po sa record niya, no? Opo, opo, Yung bintang. opo. Thank you po sa inyo, sir. Thank you po. Nasabi ko kanina kay Mister, kung ano po yung desisyon ninyo, susupport po ako. Kung kayo halimbawa, sa tingin ninyo, kailangan niyo pong makakuha ng justisya sa korte at feeling niyo wala kayong pera, huwag kayong maglala, nandito po ako. Ngayon, kung kayo po ay papatawarin siya at makipagay sa kanya, okay din sa akin. Ngayon po ba, makapag-decide na kayo or bigyan kayo ng ilang araw para mag-decide na balikan niyo ako? Sige, ano po, sa ngayon po hindi pa ako kasi kami makapag-decide. Ang una ko lang pong munang iano na maglinisin po yung pangalan niya, yung magpa-public apology po siya. Kasi sa social media po, nabalita pa po sa unang hirit, nabalita pa po sa 24 oras na ABS-CBN pa po, TV Patrol pa. Kaya sobrang alarma talaga, sir. Oo, sabi ko, hindi Hindi kami ka talaga makauwi alam. ng bahay. Sabi ko, kakahanap ng sa mga pwedeng taon lapitan namin. Gusto mo mag-public apology, Yes po. Yun po yung ano. gusto mo mag-public yes apology, po. at kahit na magtuloy pa rin silang kaso, you have to take it. Tama? Okay sa yan? Ayun po yung ano po, yun po yung parang ayoko na po sanang mangyari kasi nga po. Gusto ko yung maging fair din dito. You don't have to make a public apology. If you don't want to, ang public apology, kusang loob ibinibigay. Ngayon, kung gusto mo public apology, nasa yan. Ang sinasabi ko naman sa imam, kahit di siya mag-public apology, ito palang malilinis ang pangalan nyo kasi milyon po makakapanood nito. Facebook at saka YouTube ko combined. Millions makakapanood. Kung na-public apology siya, thank you.
At pwede niyo pa ituloy yung kaso kung maintindihan niya yun. Now, pwede naman yung i-deal mo na I will only do a public apology kung hindi nyo na ako i-demanda. Pwede rin ganun. Or mas mabuti para later on, baka nagbagong isip nila, pwede nila i-withdraw. Mag-public apology ka na kahit na magdidemanda sila. Alin ang gusto mo? Siyempre po, kaya ko naman pong mag-public apology, pero sana po wag na po nilang i-ano po yung demanda or yung kaso po sa akin. Nasa kanila yon. Opo. Ano ma'am? Hindi ko po talaga alam eh. Hindi pa po kami makapag-desisyon Sir, eh. Kasi ikaw ang po, biktima. kasi ano din po yun eh. Ngayon po nag-aalala parang po kami doon sa hindi po ako nakapagbili ng pangkain doon sa mga bata. May lagnat po yung anak ko. Okay. So, magpa-public apology ka na pwedeng magdemanda pa rin siya kahit mag-public apology ka or pwede ka magmatigas. Hindi ako mag-public apology, tuloy na natin kaso sa korte. Pero alam na ng lahat na inosente kayo at kapag dinimanda ka, malaking bagay itong napag-usapan natin ngayon. Ayun po, willing naman po ako and then nasa kanila naman po yun. Okay, good. Gusto ko lang po linawin na si Vicente po, which is yung rider, inosente po siya. Hindi niya po nagawa sa akin yung ganun pong bagay. May mga lang po na nangyari, kaya po sa bugso po ng damdamin, kaya ko po siya naakusahan ng ganun. Pero ayun po, lilinawin ko po na hindi po siya umabot sa ganung punto. Hindi po ako satisfied as a customer dun sa pag-drive na, pero yung ganun pong na inano po niya, hindi niya naman po ginawa. Anong reaction niyo po, sir, sa kanyang public apology? Pero again, pwede niyo pa rin ituloy. Sabi niya, pwede niyo pa rin daw ituloy kung anong gusto niyo itutuloy. Kahit pa paano sir, nakahinga na maluwag. Kasi yung panghusga sa akin, medyo kahit pa paano, nabawasan. Dahil sinabi nga ni ma'am na inosente nga ako. Pero sir, yung decision ko kasi talaga ngayon, hindi ko pa talaga masabi. Okay. Pag-usapan niyo po ni Mrs. yan, ng family mo. Ang hirap po kasi. Opo, sir. Kayo naman po, ma'am, ano po yung naramdaman niyo nung makarinig po kayo ng public apology mula sa kanya? Hindi ko talaga po maiintindihan yung nararamdaman ko ngayon eh. Hindi ko po talaga. Kasi sa layo kasi namin sir, talagang kinatsaga namin na pumunta rito. Saan pa po kayo magaling yan, sir? Nanggaling? From San Jose del Monte, Bulacan po kami sir. Ano po sinakyan niyo? Yung motor nga po na gamit ko, pinakiusapan ko lang talaga sir yung operator ko na sabi ko, boss, kahit ngayong araw na lang, talagang tapusin ko lang kasi ngayong araw na lang din yung last. Bago mag-biyernes, sir, may motor ka na sarili mo. Sure yan. Okay. So, balik ka na sa work mo and meron ka na motor. Kaya po. At pag pinost ko to, makiklear na yung pangalan mo. Salamat sir, salamat sir. Yan lang na naman gusto namin, malinis lang yung pagkatao niya. Yung sa inyo ma'am, hindi ko talaga alam ma'am. Pasensya ka na talaga ma'am. Okay lang po. Kasi masakit talaga yun ma'am eh. Binayin mo yung halos buong mundo yung nakakita sa atin. Kasi Sa akin. umabot sa ibang bansa yan eh, lumalabas Buong yan. Pilipinas ang husga sa atin. Inusgahan ako na yung mga anak ko raw, pinapakain ko ng nakaw. Ang hirap ko tanggapin. Kaya pasensya ka na ma'am kung hindi ko maibigay yung sagot ko sa'yo ngayon. Pero alam mo, mapatawad din kita. So, kay ma'am, okay pa naman palagi sa work. Sabi mo, hindi ka na pumapasok. Opo, naka-leave lang po ako. Leave ka lang. Pero pwede kang bumalik kasi wala ka namang kasalanan sa work mo. Yes. At least, maganda itong ginawa mo, ma'am. Parang nabunutan ka ng tinik. Sabi nga nila, the truth will set you free. Ito na po, you're free again. Free from any conscience that's been bothering you for several days. Di ba? Di ba masarap pakiramdam? Kasi nung una, mabigat pakiramdam mo na, di ba, ibang feeling. Opo, Ngayon, stress. di ba magano, no? Wala na yung stress, tanggal, ano? Yun. Kaya lang, there's a storm might come. Opo. And that storm will be kung ano may desisyon niya na hindi pabor sa iyo sa iniisip mo na pwedeng korte. Yun yung storm.
Pero sabi niya, mali mo, baka magbago isip daw niya. Okay? Ganun lamang, ma'am. At salamat naman, ma'am. At clear mo yung kanyang pangalan. Dahil kawawa naman po. Pag hindi mo clear, hanggang sa lumaki yung kanyang mga anak, sasabihin ng mga tao, hold upper yung tatay niyan, hold upper. Ibubuli yung mga bata. Pati yung mga bata, madadamay, mabubuli sa school. Pero ito, makiklear yung name nila. Now, yung future nyo, nakadepende po sa kamay niya. Totoo yan. Nasa kamay mo ngayon yung future niya. Depende po sa iyong magiging desisyon. Pag-usapan niyo mabuti. Opo. Okay? Basta ako, pangako ko bigyan ko ng motor, trabaho na kayo. Magkano bang utang niyo? Magkano ba yung mga pamasay niyo? Akin na yung wallet ko. Sige. Bigyan natin. Magkano ba yung mga pamasay niyo na wala? Bigyan kita ng 20,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ma'am, sa iyo ko papahawak sa misis. Salamat, sir. Salamat po talaga. Sige po. Okay. Okay, sir. Salamat po. Yan po yung mga abala, yung mga utang nyo. This is the time na bayaran yung utang nyo. At para sa mga anak nyo rin po. Salamat talaga, sir. Sige. And then, yung motor, samahan natin. Bumili ng motor. Gusto ko by Friday. Congratulations, may motor ka na. Salamat po, sir. Ma'am, congratulations po sa inyo. Thank you po Sige. talaga. Thank you po. Good luck po sa inyo, ma'am. Good luck po, ma'am, ha? Sige. On the other hand, ma'am, kung ano man po ang pwede ko maitulong sa'yo. O kung sana kayo magalit, ano po? Meron kasing mga tao na tinatawag na bipolar. That is curable. Kung sakali man meron kayong ganong klaseng sakit, pwede ako makatulong dyan para magamot kayo. Para in the future, hindi na po maulit yung ganitong klaseng sitwasyon. Nagpapatingin ho ba kayo dati pa? Sa doktor? Yes po, since ano naman po siya na. Hindi, bago lahat ito. Meron ho ba kayong mga kinukonsulta na doktor? Matagal na po yan. Noon? Nag-aaral pa po ako, so mga 5 or 6 years ago. Pakonsulta kayo sa psychiatrist? Okay. Nahinto niyo na po yan, hindi niyo na naituloy. Tama ho ba yun sa akin? Bipolar or paranoid or something like that? Hindi ko po, Basta nagpakonsulta lang po Yes kayo? Okay. Kung gusto niyo po ipagpatuloy yung pagkukonsulta, go ahead. Kung nahirapan po kayo, wala kayong pambayad sa consultation, I might be able to help. My office will help you para magpakonsulta kayo. Ipagpatuloy niyo po ipagkukonsulta for your own sake. And sabi niyo may 2 kayong anak, alang-alang sa mga anak ninyo, and then alang-alang po sa mga susunod na mga tao makakahalubilo ninyo. Okay? Just let us know. Alright, ma'am? Thank you so much, ma'am, ha? Good luck po. Good luck. Thank you. Thank you po, sir. Thank you, sir. Ma'am, sige, tip. Oh! Ito mo, shoes ni sir. Oh, sir. Bilan natin ng bagong sapatos si sir. Akin ang wallet ko. Si sir, luma yung shoes ni sir. Magkano bang sapatos? Magkano bili mo dyan, sir, sa ganun sapatos? Magkano? 300 lang, sir. 300! 300? Ako sa latag po. Anong latag? Yung sa... Sa magilid-silid lang po yung mga nakalalagyan sa... Parang gilid-gilid. Latag. 300. Bili ka ng 3 sapatos. 3, 9. Wow. Okay? Salamat po. May 3 sapatos na si sir. Sa latag. Ngayon ko lang nalaman, akala ko ukay-ukay. Iba pa yung latag. Iba pa po yun, sir. Okay, sige. Meron ng 3 sapatos si sir. Anong brand yan, sir? Ano ba ito? Anong pangalan nito, sir? Anong pangalan yan? Adidas? Parang Rave, ano? Ano nakalagay? Tata? Pausi? Bibas. Adidas. Paul Smith, sir. Paul Smith! Medyas na sir. Anong medyas? Ngayon, sir, parang ano yan, pangkintin. Magkano bang medyas? 20 pesos lang. 20 pesos. Akin ulit, 20 pesos. Bilan natin ng 1 dosena, 20 times 12. 40. 1 dosena medyas. Okay. Okay na. Ayan. Okay, sir? Salamat po, ay. Okay. Sige, sir, ha? Ingat ka. Gusto mo. Bigyan mo kinisis. Baka mahulog. Wala ka ng wallet. Ay, nako. Ano sasakyan niyo pa, uwi? Yung motor po.
baka mahulog ha. Hindi ba mahulog mo? May bag po namin nandun po yung bag. Pag-iwan sa likod. Okay. Ayan mga bay. Ang ano dito, ang ginawa ni Senador Rapi Tulfo, pati ako naluha. Dahil ito si Senador Rapi Tulfo, malambot talaga ang puso nito. Tingnan nyo naman, napaiyak siya, di ba? Dahil napaiyak siya ito si Senador Rapi Tulfo dahil sa tuwa na nakatulong na naman siya, isa na namang tao, isa na namang ordinaryong tao ang wait lang napaluha ako. Isa na namang ordinaryong tao ang natulungan ni Senador Rapi Tulfo dito, mga kababayan. Dahil kung bakit napaluha siya. Dahil bukod sa tinawagan niya yung MOB-8 na alisin agad yung suspension dito kay Sir Vicente na kanilang rider. Diba? At agad-agad naman tumugon yung MOB-8. Ngayon po, bukod doon, binigyan na po ito ng motor, itong si Sir Vicente, di ba? Buto, tapos binigyan pambili ng sapatos, binigyan ng pambayad sa mga utang, lahat ng maaring maitulong dito kay Sir ay ginawa ni Senador Rapi Tulfo. Di ba? Napakagandang balita. Kaya sinong magsasabi talaga na hindi magandang ugali ni Senador Rapi Tulfo? Itong mga taong lato na walang ginawang kabutihan sa kanilang mga sarili, sila lang po itong mga nagsasabi na masama ito si Senador Rapi Tulfo. Di ba? At dito naman kay ma'am, sana, inamin naman pala niya na medyo nagpapacheck up siya tungkol sa psychiatrist. Ano daw? Diba? Nagpapacheck up siya kaya maintindihan natin yan. Sana hindi niya na ulitin, di ba? Huwag na po sana mangyari pa muli sa ibang rider na kung sino man ang masasakyan niya, sana hindi niya na po gawan-gawan ng istorya. Di ba? Kasi isa pong malaking kahihiyan yan. Paano na lang kung hindi natulungan ni Senador Rapi Tulfo, di kawawa yung rider, di ba? Yan yung problema dyan eh. Paano kung hindi natulungan ni Senador Rapi Tulfo? Sino pa ang di kawawa yung rider? Yun lang yun eh. Wag na po sana hintayin natin na matulpo pa yung mga ganyang problema. Di ba? Dahil kung hindi si Senador Rapi Tulfo ang tutulong, sa tingin niyo po ba mababalik pa itong si Mamang Rider sa kanyang posisyon? Di ba? Hindi tayo sigurado, di ba? Sa tingin niyo ba malilinis pa ang pangalan nito ni Sir Vicente kung hindi siya nagpatulpo? Hindi tayo sure, di ba? Baka nagtagumpay na itong si Ma'am sa kanyang gawain. At mabuti na lang natulpo na to para hindi na to tularan pa ng susunod na mga sasakyan ni Ma'am, di ba? Kung sino man ang sakyan niya na rider dito. At dito naman sa mag-asawa, ang hiling ko lang, sana hindi naman agad-agad na sinasabi natin patawarin nito si Ma'am, pero sana makonsider niyo rin dahil mayroon din siyang dalawang anak at saka mayroon din siyang karamdaman na nagpapacheck up nga siya, sabi niya. Sana makonsider niyo yan. Total na tulungan kayo ng maayos na Senador Rapi Tulfo, di ba? Dahil sa kanya, ito na rin ang pasalamat nyo dito sa complainant, dito sa kay Ma'am. Dahil sa kanya, nagkaroon kayo ng sariling motor. Pinahintulutan ni God na gamitin ito si Ma'am
para maging maayos yung buhay nyo. Diba? Pansin nyo. Kailangan mayroon lang kunting gusot na mangyari para po maging maayos. Dahil sa kabutihan nito ni Sir, siguro, itong mag-asawa na to, sa kabutihan nito, gumamit si Lord ng daan at ang ginamit niya, ito si Ma'am, medyo may kunting kunting gusot, pero agad naman naayos. At least, gumawa siya ng paraan para maging maayos ang buhay ni Sir Vicente. Diba? Parang binigyan ng pabuya dahil biroy mo, nagkaroon ka ng sariling motor, binilang ka ni Senador Tulfo, tapos mga utang 30,000, tapos di ba kung ano pa, isang ka pa, wala mong magbibigay po sa iyo kahit sino po ang lapitan nyo po dyan. Kung hihingi ka lang ng kusa dyan, kahit sa mga politiko na yan, hindi po sila magbibigay ng kahit motor man lang, kahit 30,000 man lang yan, hindi po sila magbibigay. Di ba? Kaya, yun na rin ang isipin nyo dito sa mag-asawang Vicente. Dito sa mag-asawang si Sir Vicente. Sana mapatawad nyo rin ito si Ma'am na hindi nyo na dapat palakihin pa. Kasi may anak din itong dalawa. Di ba? May anak rin po itong dalawa si Ma'am na yun ang bubuhay, di ba, sa mga anak niya. Ngayon, kung itutuloy nyo, makukulong ito si Ma'am, paano yung dalawang anak niya? Di ba? Yun na lang po ang isipin natin. Bilang pasasalamat, ay salamat sa iyo, Ma'am. Hindi man maganda yung tagpo natin. Nagkaroon ng konting gusot. Hindi lang konti, talaga nagkaroon ng gusot. Dahil sa iyo pa rin, nagpapasalamat ako dahil natulungan ako ni Senador Rapi Tulfo. Parang ganun lang. Fair lang tayo dito, ha? Diba? Pero hindi ko naman sinasabi na agad-agad patawaran nyo. Diba? Yun lang ang masasabi ko. Pero panghuli, talagang ang puso ni Senador Rapi Tulfo nasa maliliit talaga. Kaya mabuhay ito si Senador Rapi Tulfo. Mabuhay din ang Rapi Tulfo in Action dahil sa inyong team talaga naman gumaganda, di ba? Gumaganda. Kahit anong pagbabatikos sa inyo nitong mga group ni Libayan, hindi pa rin natatalo. Walang nananaig na kasamaan talaga sa kabutihan, di ba? Kaya mabuhay ang Rapi Tulfo in Action page. Rapi Tulfo Office, Senator Rapi Tulfo Office, mabuhay po kayo.